Double-digit na naman ang itataas sa presyo ng diesel kada litro bukas. Ang masaklap pati kuryente, magmamahal na rin. Narito ang agenda report ni Ches Sulit. Tataas muli ang presyo ng langis ngayong Martes, March 24 ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ito na ang third round ng jumbo oil price hike sa gitna ng krisis sa Middle East. Posibleng tumaas ang gasolina ng 6 pesos and 47 centavos kada litro, diesel ng 11 pesos at 88 centavos kada litro, at 13 pesos at 66 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Mas mababa ito sa estimated fuel price hikes noong nakaraang linggo, kung saan umabot na mahigit 16 pesos kada litro ang itinaas ng gasolina, higit 23 pesos naman kada litro ng diesel, pero mas mataas ang kerosene sa dating dagdag singil na 8 pesos kada litro. Hindi lang petrolyo ang sumisirit ang presyo, maging dagdag singil sa kuryente, nagbabadya na rin. Una na kasing iniulat ng Energy Regulatory Commission na tataas din ang singil sa kuryente ngayong Abril. Sa isang interview, sinabi ni ERC Chair Francis Saturnino Juan na bukod sa nagpapatuloy na gyera sa gitnang silangan, isa pang factor ang paghina ng piso kontra dolyar. Pumalo na rin kasi sa record low na higit 60 pesos ang palitan ng Philippine peso at US dollar. Habang wala pang specific figures mula sa ERC, pagtatansya naman ng National Association of Electricity Consumers for Reforms o NASECOR na nasa 224 pesos per kilowatt hour ang dagdag singil sa kuryente. Higit na apektado rin daw ang off-grid communities o mga lugar na umaasa sa fuel-powered electric plants. Karamihan naman ng planta na gumagamit ng diesel o ng oil, ito yung sa mga isla. So sila talaga ang tatamaan yan. So ang resiliency ng mga isla ay nasa brownout. Okay, dahil masyadong mahal, nililimitahan nila yung takbo ng planta. Ayon kay Juan, maaaring iutos ng ERC na i-offset na lamang ang singil at i-refund ito ng distribution utilities para mabawasan ang bigat sa bulsa ng mga consumer. Kung masasaktan ng consumers, mataas masyado ang spike, kailangan bigyan din silang ginhawa sa pamamagitan ng staggered payment. Nananawagan naman si Juan ng transparency mula sa audit ng ERC kaugnay sa implementasyon ng dagdag singil sa kuryente sa susunod na buwan. Hangad din ni Juan mula sa gobyerno, magpatupad ang polisiya para hindi na umasa ang Pilipinas sa imported oil. Para sa agenda, Ches Sulit, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.